Hi guys! Hello! So ngayon, naisipan ko naman na i-vlog or ipakita sa inyo yung mga nabili ko sa Bangkok. Mga maliliit na bagay lang naman. But if we have the same interest, baka pag napunta kayo ng Bangkok, at least alam nyo na meron doon or kung saan nyo mabibili. Ilan lang naman to, pero papakita ko na rin lang din sa inyo kahit papano. Kasi most of the time na nandun kami ng 3 days is puro pasyal talaga, punta sa temple, ganun. Hindi talaga kami yung sobrang shopping. Oo. So kung ano lang yung maisipan, makita, mabili, ayun lang. So hindi ko na papatagalin ha, papakita ko na sa inyo. Unahin ko muna yung mga nabili ko sa groceries. Kasi excited ako dun sa grocery nila kasi alam ko na maraming mabibili doon, especially mga kitchen ingredients na wala dito sa atin, na hindi natin mabibili. So, yung pinakasikat na supermarket sa kanila is yung Big C supermarket. Yung malapit doon sa hotel namin is, merong Big C na malapit doon, walking distance. Pero merong isa yung Big C Mega yata yun. Malapit lang din naman, but since wala na nga kaming time, yun na lang nearby na Big C Supermarket yung napuntahan namin. Kasi talagang rush na rin kami yung mga itineraries namin nung nandun kami sa Bangkok. So, eto na ha, umpisahan natin. Una ito, paubos na. Actually, 3 bote ng ganitong Meiji chocolate yung binili ko. Kasi yung lasa nito is kalasa siya nung alam niyo yung Magnolia chocolate na nakabote nung araw. Iba na kasi yung mga chucky ngayon di ba? Yung mga nabibili, parang hindi mo alam, parang sobrang tamis o sobrang lasa ng gatas. Pero yung dati kasi, yung Magnolia chocolate na nasa bote nung maliliit pa tayo, kalasa niya. Tapos wala ka nito makikita dito. Miski sa Shopee, naghahanap ako, wala nito. Meron nito sa Singapore, siguro sa Japan, meron since Meiji siya. Kaya ayun, 3 bottles ng ganito yung binili ko. Tapos may strawberry din to. Binigay ko na kay Sean sa pamangking ko. Yun ang pasalubong ko sa kanya. Meron din tong banana and melon. So, pero yun lang yung binili ko. Chocolate at saka yung strawberry. Tapos, bumili din ako ng mga ganito. Ano to ha? Sa supermarket. Alam niyo yung familiar ba kayo sa ganitong cheese? Yung mga cube siya. Bell cube pala. Yung kanyang diba? 3 klase na nga yung binili ko. Kasi wala na rin dito. Dati meron to sa mga supermarkets natin. Pero ngayon wala na. Itong green, meron siyang 3 flavors. Plain, tomato flavor, tsaka ham. Ham flavor. Tapos ito naman, cheddar and blue cheese. And plain, meron din siya. Tapos ito naman, is plain lang lahat. Ayan. Kasi di ba, pag nakikita ako, madali siyang kainin kasi cube-cube lang. Actually nga, sa isang araw, isang ganito lang nakakain ko eh. Ayan, sinasabay ko siya sa salad. Ang cute, no? Ang liit. Oo. Diba? Yung iba naman, linalagay ito sa charcuterie. Diba? Ang cute talaga nito. Ewan ko ba't wala na kasi dito. Hindi ko lang sure hindi ko naman nililibot yung buong supermarket dito sa buong Pilipinas. Pero, so far, sa SNR, sa mga SM supermarkets, or sa Ayala, wala akong nakikita. Comment na lang kayo kung meron kayong nakikita na gano'n. Meron din ako nitong nabiling Kewpie na Caesar dressing. Pag nagsasalad ako, ayan, ang sarap. Di ba yung mayonnaise nga nito, the plain mayonnaise lang itself is masarap na. What more pa itong Caesar dressing siya. Sabi ko nga sana dinalawa ko na. Malaki din siya Tapos bumili din ako nito. Ayan. Carnation. Ano siya parang creamer sa kape. Ayan kung papapansin nyo. Parang siyang condensed. Pero naka-tube siya. Tube paste yung kanyang Binili ko to para kay Lance kasi mahilig sa kape kung gusto niyang ipanghalo sa pwede rin sa mga desserts ilagay, 'di ba? Ayan, ang cute. Hindi ko na maalala kung magkano siya. Hindi ko na tinitingnan kasi yung listahan ng napamili ko. Umabot siya ng, let's say, parang more than 3,000 Thai baht. So, i-google nyo na lang yun. Siguro parang nasa 5,000 pesos. Mahigit yung nag-grocery ko. Basta yung
Yung receipt niya is, yun nga, 3,500 something Thai baht. Tapos, bumili din ako nito, cheese mayo dip. 'Di ba pag nagpi-french fries, sinahalo natin yung mayonnaise and ketchup. Pero ito naman, parang masarap din siyang dip sa french fries since cheese, ano siya, flavored mayo. Oo, ayan o. Hindi ko pa nabuksan. Kaya nga bago maubos, pinapakita ko lang sa inyo. And again, hindi po ako nagtitinda. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga na-interest akong bilhin sa Bangkok. So, yun, ibig sabihin yun yung mga makikita nyo doon. If ever na pupunta kayo sa supermarket, ang daming makikita. Tapos ayan, bumili rin ako ng chicken rice set. Kung mahilig kayo sa Hainanese chicken rice, ayan, meron ditong mga flavorings na ilalagay sa kanin at saka dun sa chicken na lulutuin nyo. Hindi ko alam kung ano pa yung mga included dito, pero set na nga eh. Ayan, sauce and soup included. So, meron dito, hindi ko pa mabuksan eh. Ayan o, sauce and soup included. So, yung sausawan, di ba? Basta yan, ganito. Ayan. Ano siya? Alam mo, instead na beef or pork cube yung gagamitin mo pang lasa ng niluluto mo, ito powder. So, ito, beef. Ayan o, kita naman dun sa sa picture, beef powder siya. Pwede mo siyang, 'di ba? Ito naman is pork. Ayan. Pang nagigisa ka, 'di ba? Instead of ginisa mix, ito naka-ano na, it's either beef, pork, ito naman yung chicken niya. Ayan. Ayan, chicken. Kita niyo naman, chicken. Tapos, ewan ko, meron naman ditong white chia seeds. Hindi akong kumuha nito, si Marlon. Ewan ko, dampot na lang din kasi ng dampot yun eh. Ayan, chia seeds. So, nang ganito, isang balo to, madami to eh. Ayan. Actually, parang 8 yata yung laman nito. Crispy floss pork siya with fried shallot. Alam niyo yung parang fried na mga onions or basta shallot nga. Tapos, meron siyang pork floss. Pwede siyang pang-topping sa mga rice. Ako nilalagay ko to sa salad. Oo. Pwede nyo rin papakin. Yung iba kasi nangonti na, ito na lang yung natira. Kasi, di ba, pinamigay na natin. Tapos, meron din siyang ganito. Ayan, nabuksan ko na nga to eh. Yung crispy Chinese fish sausage. Ayan. Alam mo yung lasa niya? Para siyang crispy sausage. Alam mo yung sausage, pag pinirito mo, pag crispy mo, ganun. Pwede mo siyang ulam, ang sarap. Tapos, naka-ano siya sa ganito. Naka-ano siya sa maliliit pang pouch. Siguro parang, yung laman nito, 4 na ganito. Oh, laki din. Tapos, ganyan yung itsura niya. Diba? Ang dami nila doon ng mga, mga chips, ganyan, mga snacks ang Thailand. Alam niyo naman, mahilig sila sa ganyan, diba? Ayan. Oh, ito naman, pork sausage. Kanina fish. Ayan o, fish. Ito pork. Oh, hindi ko rin alam kung magkano, pero basta yun na yun. Tapos meron silang, alam ko meron na rin tayo naman dito sa groceries natin ng mga ganitong soup, 'di ba? Pero kasi nakita ko carbonara. Carbonara soup, oh. Tapos parang add ka lang ng hot water, 'di ba? Parang super instant na pag nagugutom ka sa gabi. Oh, pero hindi applicable sa akin kasi nagkikita nga ako ngayon. Pero okay siya. Para sa mga bata, ayan, binili ko. Tapos meron pang bologna. Soup. Oh, wala na mga ganyan dito eh. So, yan, binili ko rin. Also, bumili rin ako neto. Malaki. Ando na rin naman ako eh. Ewan ko ba. Mild. Hindi ko alam ba't mayonnaise, mild type. Bakit may mild type? Yung yellow. Oh, I'm sure meron din naman ata nito dito. Pero karamihang nakikita natin sa groceries, di ba? Yung red. Yung red na ano. Ayun na yun. Tapos, ayun ko, dinampot lang namin to kasi pang snack dun sa gabi. Ano siya? Tom Yum noodles. Tom Yum noodles siya. Tapos, bumili rin ako ng stevia. Ato, mga packets ng stevia. Actually, meron pa, nakalimutan ko ipakita sa inyo. Meron din ako nabiling liquid na stevia. Naka-plastic bottle siya. Ayun yung ginagamit ko ngayon, kaya hindi ko na nakuha. Kasi nandun sa may coffee area. Ayun.
Tapos, alam ko may stevia naman dito, pero parang nakita ko, mura siya compare dito. Kasi di ba sa atin, example, yung mga box ng ganito, parang nasa more than 500 pesos na siya, di ba? Doon, parang lumalabas, nasa 250 to 300 pesos lang. Parang mas mura siya ng kalahati. So yun, ayun lang yung nabili ko sa supermarkets. Hindi na ako namili ng chocolate kasi wala naman masyado mahilig talaga sa tsokolate dito sa amin. At saka nakakabili din naman ng chocolates dito, di ba? Tapos, ano pa ba? Na mga food na nabili ko. Ito, nakita ko lang po sa night market. Sa may along Platinum Fashion Mall. Dun sa Prato na market, na malapit din doon sa hotel namin. Ayan o. Mga snacks nila, ito, parang crispy, ano nga tawag dito? Hipon, di ba? Oh. Actually, hindi ko pa ito natikman. Ang natikman ko, ito, ayan, bukas na nga. Pero dapat si-sealed para yung crispiness niya nandun. Isda to pero parang pag tinikman mo, matamis siya na lasang pusit. Alam mo yung sweetened pusit, ganun, ganyan siya. Ayan, ito naman yung hipon nga. Tapos ito squid. Ayan, squid. Masarap din. Alam mo, ang maganda pa dun sa kanila, ayan, ano naman to? Squid head. Oh. Matamis-tamis. Alam mo yung maganda dun sa kanila, pag bumili ka ng mga ganito, tsaka yung mga dried fruits, meron dong mga, even sa supermarket, meron silang mga maliliit na lalagyan for free taste. So, bago mo siya bilhin, maku-curious ka, ano ba lasa nito? Dried guava, dried langka. Actually, bumili akong langka, pero binigay ko na kay Mama Vicky. Yun, matitikman mo muna siya. So, malalaman mo kung, ay, masarap to. So, bibili ka. Ganun. Miski ito, pinatikim to ng pinatikim sa akin ng lahat ng klase. Pinatikim to sa akin nung nagtitinda doon sa night market. So, kumonti na nga to Siguro mga nasa 8 pieces to. Kasi yung iba, pinamigay ko na. Yun, ang natikman ko pa lang talaga actually ito. Kasi nga, medyo, ano pa ako sa mga kinakain ko. Anong tawag doon? Tapos meron, bumili din ako ng fishkin. Ano ba? May chicharon, pero naubos na. Tapos pakita ko naman sa inyo yung mga non-consumable products na nabili ko. Actually, last minute, yung classmate ko ng college, nung last minute nag-request siya sa akin, nabili ko daw siya ng inhaler. Kasi, di ba, for all you know guys, ang Bangkok kasi, or Thailand, prominent din sila sa mga parang medical balm, yung mga parang katingko, 'di ba, mga inhaler, marami silang tinda-tindang ganyan, mga parang pain reliever, mga liniment, mga ganon. So, eto nabili ko to sa airport na, actually banig to for 6 pieces, nakaganyan yan 6 pieces. Lumalabas na parang 150 pesos, 150 Thai baht, 6 na siya. Tapos yung maganda sa inhaler na to, iba-ibang iba-ibang scent. I mean, syempre mint siya, 'di ba? Alam niyo naman yung lasa ng inhaler, pero pag inamoy mo parang merong halong konting strawberry, yung iba may watermelon, pero ito nabuksan ko plain. Ayan ganyan siya kung makikita nyo. Makikita mo liquid, ayan Tapos pag inamoy mo, ayan, relaxing. Pag medyo nahihilo ka, di ba, alam mo na, pagka tayong mga ganitong nagkakaedad na. Tapos may mga iba pa ako dito. Tapos yung iba kasi pinamigay ko na din. So, ito na lang yung natera. Ayan. Ang cute, di ba? Kasi, alam natin yung Vicks inhaler Etong cute ganyan siya. Pull mo lang siyang ganyan. Sigaganan mo na. Sigaganyan mo na. Ayan, Tapos meron pa siyang nakasmile na ganyan. Di ba? Ayun na yun. It's transparent. Pastel colors. Tapos, bumili din ako nito. Ito yung, di ba, usong-uso tong gentlewoman na to sa Bangkok. Actually, natawa nga ako kasi yung unang labas namin doon, halos lahat yata ng mga babae, ganito yung mga bags. Kahit saan ka magpunta, ganito yung mga bags nila. I mean, hindi lang ganito. At kasi parang, sling bag lang Meron kasing tote bag. Merong mas malaki dito. Ang ngawit na ako. Ayun. Ito naman, nabili ko kasi nga, yung bag na dala-dala ko, very open. Walang zipper. Tapos nasa Platinum Fashion Mall kami. Tapos parang nag-overflow na yung laman. So, dito ko nilagay yung wallet. Dito ko nilagay yung mga cellphones ko.
Tapos, at the same time, bumili rin ako nito. Ito, nakalimutan ko na magkano bili ko dito. Parang 200 Thai baht. So, wala pang 500 pesos to eh. Ayan, diba? Ang cute. Pwede mo siyang labahan. Tapos ito naman, 20 Thai baht. Mga pang souvenir. Kaso binili ko siya para sa sarili ko lang. Kasi, para hindi ako nalilito, lahat ng mga resibo, ng mga credit card, nandito nakalagay. And at the same time, yung Thai baht, nandito din. Para yung mga nandun sa current wallet na ginagamit ko, hindi na nagagalaw. Yung mga ibang pesos, di na nandun. Ayun, meron silang mga pa-free na ganito sa 7-Eleven, sticker. Hindi ko alam kung para saan. Kinokollect ko na lang. Ayan. So, yun. Dito ko nilalagay yung lahat ng Thai baht na pera. Para hindi ako nalilito. So, yan. 20 Thai baht lang, oh. Marami, hindi na ako may mga keychain sila, may mga ganon. Tapos ito naman, namili rin ako ng damit sa Platinum Fashion Mall. Pero hindi sobra-sobra. Kasi, actually, same lang naman din sa kung pupunta ka ng 168 Mall sa Divisoria. Kaya lang kasi ang maganda sa Bangkok, nandun yung mga latest fashion trend, and at the same time, ang maganda doon, pag bumili ka ng bulto, mura talaga nilang ibibigay sa inyo. Pero kung retail lang, pa isa-isa, halos same lang naman sa Kaya lang maganda diyan pag may nakita kang talagang ang ganda ng style, 'di ba? Example, ito. Corduroy pants siya, kasama yung belt. Although hindi na magandang quality yung belt, 'di ba? Pero okay na. Ayan, kung makikita niyo doon sa vlog ko, suot-suot ko 'to, 'di ba? Tapos meron siyang slit dyan. Ang cute. Tapos ang lambot. Tapos corduroy yung niya. Yung tela. Nabili ko to parang 600 Thai baht. So, siguro sa pera natin, ewan ko, 900 or wala pa yatang 1,000 eh. Basta. Ganon. Ano pa ba? Nabili ko to sa Platinum Fashion Mall nga pala, ha. Tapos, nung pumunta naman kami ng MBK Center, sinadya ko talaga yun kasi gusto ko makita yung mga gold. Kasi may mga doon mga jewelry stores. Doon ka kasi makakakita ng mga 24 karat na mga designs. Dito kasi sa atin, kahit pumunta ka sa Ongpin, very limited yung design na tinitinda nila ng 24 karat. Yung iba nga wala pa. Kasi nga hindi masyadong, pure gold yung 20. Sa mga mahilig sa inyo sa gold, ha, kung nagko-collect talaga kayo ng 24 and 23 karat and 22 karat, doon ang daming pagpipilian. Sa may punta ko ng MBK Center. I'm sure meron din doon sa Chinatown, sa Bangkok. Pero kasi parang medyo malayo na sa amin yung MBK, yun yung talagang pinuntahan ko. And one example is ito, nabili kong earrings. 23K siya. Ayan. Ang cute. Hindi ko na sasabihin kung magkano. Okay. Tapos bumili din ako ng 24K na ring. Kasi para, di ba, iba rin yung meron kang 24 karat gold. Tapos sa MBK din as well, nandun yung makikita mga sale na shoes. Di ba, ang Thailand kasi is known for mga outlet malls or yung mga factory, na original na mga sapatos. Tapos mura mo lang mabibili, di ba? Although, example, itong gold, wala na tong GST. When you say GST, magpapatax refund ka sa airport. So, yun yung doon. Pag bumili ka ng ginto doon, hindi na yan matatax refund. So, medyo, syempre, may konting kataasan. No? Ang na-refund ko lang actually is yung perfume na binili ko. Papakita ko sa inyo. Unahin ko muna tong shoes na nabili ko para dun sa dalawang anak ko, kay Siron at kay Sherwin, kasi sila yung very active, mahilig sa sapatos. Example, ito Adidas to. Kung makikita nyo, wait lang, nandito kasi yung presyo. 3,600 baht yung original price niya, pero ang discounted price niya is 2,190 Thai baht. So, i-google nyo na lang kung magkano yung conversion nun sa peso. So, 2,190 baht nabili, ganito siya, Hindi ko alam, yung mga mahilig sa sapatos, yung mga kabataan lang na yan, di ba?
Kasi binidyo call ko sila nun eh. Pinapipili ko kung ano yung gusto nila. So, sabi nga nila, sobrang mura. Nakamura na daw talaga kami dyan. Tapos, ito yung isa, Adidas din. Ang ganda daw, ang kakaiba nga yung box, di ba? So, ito naman, nabili to ng, actually, 8,000 Thai baht siya. Ang sabi ni Sherwin, nasa 14 or 12,000 to, pesos. Tapos, nabili na lang namin ng 4,890 Thai baht. So, sige, open natin. Para sa mga mahilig siya shoes dyan. O, hindi ko to binibenta, ulitin ko ha. Sinishare ko lang yung mga information na kung ano yung mga pwede nyo pang makita sa Bangkok. Marami kayong pagpipilian, sobra. Kaya nga kulang na kulang talaga yung isang araw. I mean, yung 3 days. Kami technically 3 days eh. Ayan. Maganda. Bagong labas daw to eh. Oh, hindi ko alam. Basta, ganyan siya. Okay. So, yun. May mga nabili rin ako mga iba pang tops, pang mga damit. Pero mga mura lang yun. Mga nasa 200 Thai baht lang. Ganon. Tapos, pakita ko sa inyo yung pabango na binili ko. So, ito yung nabili ko palang mga pabango. Ito yung Narciso Rodriguez. Ang bango nito, pure musk ba? Yung ano dito? Pronunciation. Tsaka tong Burberry Goddess. Ito kasi dapat ito lang yung bibilin ko. Ito nga lang pinag-iisipan ko na. Kasi syempre medyo maharli ka din. Pero kasi ito pinaamoy nung sales lady. Ewan ko, parang nahihypnotize ako. Hindi ko mapigilan. Sobra kasing hilig ko talaga yung mga perfume. Yan talaga weakness ko. Oo. Tapos, ito siya oh. Ang bango nito. Hindi ko na alam kung magkano eh. Nakalimutan ko na, pero itong dalawang to, in pesos ha, kasi kinuwenta ko na, parang nasa 11,000 itong dalawa na to. Yun naman sa internet eh, search nyo lang, Burberry Goddess na 30 ml. Tapos itong Narciso Rodriguez Pure Mask na 100 ml or 150 ml yata to. Tapos ito pa guys, oh, ang daming pants doon. Ayun pa, hindi ko na-explore yung, may gusto akong puntahan na skincare shop doon. Ang pangalan ay Skincare Tofu. Gustong-gusto namin puntahan yon, kaya lang talagang sobrang limited ng time. Nakita ko na lang to sa supermarket. O, kasi pag, di ba, lumalabas kami, medyo humid, magpa-powder ka. Tapos, ano siya, 3D Korean Glow. Medyo kulay brown siya. Pwede mo na nga siyang parang, makeup, o parang pang-cover, nako-cover na rin yung mga blemishes mo. Ganon. Ayan, tingnan mo, pag inano ko siya, ayan o. Kulay brown. So, ang ginagawa ko, meron akong yung parang sponge. Yun ang parang, ayun na, mini-makeup. O, diba? O, ulitin ko, di ako nagbebenta, ha? Kaya pakita ko lang sa inyo yung, yung mga nabili ko lang na small things, pero nakakatuwa, na may interest ka. Tapos pakita ko na rin yung, eto nga yung binili kong bag. Kasi nga, ang liit ng bag na dadala-dala ko during the time. Meron ako isang bag talaga, pero iniwan ko sa hotel yun. Iniinis ako dun sa dala ko, ang liit. Bumili ako sa Platinum Fashion Mall. Tingnan nyo, ang cute, diba? So, syalan, kala mo mamahalin, kasama pa yung ganyan. Ito, nabili ko to ng 600 Thai baht. Tama ba? 600 Thai baht or 700. Walang sa talaga, nakakalimutan ko na. Ayan, tuwan-tuwa ako. Tapos, ang lalim niya, ang dami mong malalagay. Ako pa naman kasi, sobrang dami ng, ewan ko, parang, si Marlon nga naiinis kasi parang dala ko daw lagi yung buong bahay. Ganun talaga siguro pag nagkakaedad. Kasi nga, hindi ka na pwedeng, yung dala mo ganun lang. Tingnan niyo yung mga ibang bags ko. Di ba yung ganyang kaliliit? Parang ano mailalagay mo doon? Ano, tissue, tsaka cellphone. Parang, ayun lang. So, yun, napakita ko na. Actually, mawala na kasi nga napamigay na yung mga consumables. Pero yun, ito, yung, ayan yung makikita. Actually, itong mga ito makikita nyo naman dito sa mga pabanguhan eh. Kaya lang siguro, every time, ako yung sarili ko, every time na mapupunta ako sa ibang bansa at napadaan ako sa perfume,
napapagastos ako. Dito ang kuripot ko sa Pilipinas. Ewan ko ba parang, ano ba meron sa ibang bansa? So, yun lang guys. So, hindi ko na patatagalin. Sana na-appreciate nyo yung mga pinakita ko para if in case magpupunta kayo ng Bangkok, alam nyo na rin yung mga bibilihin nyo, yung mga makikita nyo. Ang dami, sobra. Tapos, kung pupunta kayo sa mga supermarket, mas maganda na siguro sa Big C Mega. Mega ba or Ultra? Parang gano'n. Actually, ako nga nabitin Parang kung papipiliin, gusto ko pa ulit bumalik kasi sobrang bitin. Actually, October 8 yung flight namin, diba? Dumating kami 9 o'clock na ng gabi. Technically, wala ka na magagawa. Meron doon, night market, pasara na. So, kung makikita nyo sa vlog ko, kumain na lang kami bago matulog. Dumaan sa 7-Eleven, bumili ng gatas or something, o kung ano man na pang midnight snack, yun na yun. Tapos, October 12, flight back to Manila. Supposedly, 2 p.m. or 3 p.m. pa flight namin. Pinaaga nila. Ginawa nilang 12 midnight. So, ang nangyari, gumising na lang kami para mag-empake and nag-head na kami sa airport. So, nakakainis yung Philippine Airlines. Kasi lagi sila nagde-delay. Yun nga, dapat dinelay na lang nila, pero hindi in advance nila. So, technically, they shorten our Bangkok trip. So, parang yun nga, lumalabas 3 days lang. And talagang bitin. Well, anyway, guys, yun lang. I hope nag-enjoy kayo sa panonood. Bye!